Ang kaninang hinarang nila na sinasabihang pulubi at inakalang mamamalimos lang, mas mataas pa pala ang estado kaysa kay Darwish. Higit pa roon, binalak pa nilang lumpuhin ito. Halos manginig ang dalawa sa isiping baka kamatayan ang kaparusahan nila sakaling sinaktan nila ito. Sa puntong yon, matalim na nakatitig sa kanila ang mga mata ni Darwish. Punong-puno yon ng pagkadismaya. Binalingan ito ng tingin si Yana. Miss Gill, I'm very disappointed of your incompetence of managing this branch. Bakit may mga ganitong empleyado rito? Galit na singhal ni Darwish kay Yana. Napayo ko si Yana. I'm so sorry, Mr. Soriano. I did not expect... Sinubukan niya na magpaliwanag pero pinahinto siya ni Darwish na mag-angat to ng kamay. Hudyat na din ito gustong marinig ang paliwanag niya. Binaling nito ang kanyang tingin sa dalawang gwardya na ngayon nangangatog na ang mga tuhod. Di nila alam ang kanilang gagawin. May mga magulang ba kayo? Kalmadong boses ni Darwish pero di maintindihan ng dalawang gwardya kung bakit nakakahilakbot yun pakinggan. Ang kabog ng kanilang dibdib mas bumilis pa. Mabilis na tumango-tango ang mga to. Kung ganon, di ba kayo tinuruan ng mga magulang ninyo kung paano tamang pagtrato sa mga tao mahirap man o mayaman? Tanong ulit ni Darwish sa kalmado pa ring boses, pero ang totoo galit na ito. Sana hugot ng dalawang gwardyang ito ang lakas ng loob para subukang saktan ng tagapagmana ng pamilya Lawrence. Pagod na ba silang huminga? Hindi sumagot ang dalawang gwardya sa halip nagkatinginan lang sa isa't isa. Di nila alam kung anong isasagot. Kahit di sila tinuruan ng kanilang magulang, alam naman nila sa kanilang sarili, mali ang kanilang ginawa. Isa sa mga to ang nagsimulang lumuhod. Patawarin niyo po kami, Mr. Soriano. Hindi po namin sinasadya. Pinapangako namin hindi na po ito mauulit. Maluha-luha nitong sambit. Ines na napangisi si Darwish. Talagang hindi na ito mauulit. Sambit niya sa kanyang isip. Napagplanuhan niya nang tanggalin sa kumpanya ang mga matapobreng empleyado at sisimulan niya to sa dalawang ito. Napaluhod din ang isa pang gwardya. Mr. Soriano, patawad po. Kung alam po namin na isang importanteng tao palang binatang smack. Isang malakas sa sampal ang dumapo sa pisngi ng pangalawang gwardya, dahilan para mapahinto ito sa kanyang sasabihin. Napahawak na lang to sa namumunatong pisngi at napatahimik. Mga hangal! Hindi mahalaga kung isang importanteng tao man si Mr. Lawrence o hindi. Ang mali nyo, hinusgahan nyo kagad siya dahil kung paano siya manamit. Binasa nyo sa panlabas ng anyong katauhan niya at di nyo man lang siya kinilala muna. That's the problem here. Galit na sigaw ni Darwish. Para tong isang galit na leon na anumang segundo'y kakainin nito ng buhay ang dalawang gwardya. Maging mga ibang nakikiusisay na tahimik sa sinabi ni Darwish. Di sila nakailag doon. Halos lahat sila tinamaan. Aminin man nila o hindi, maging sila hinusgahan din kaagad si Zeus. Napahanga naman si Zeus sa sinabi ni Darwish at marahang napatango-tango. Mukha atang di niya na kailangan pang kausapin to patungkol doon. Pumunta kayo ngayon sa finance department at kunin nyo na mga sahod ninyo. Ayoko nang makikitang pagmumukha ninyo magmula ngayong araw. Wala sa bansang tong tatanggap pa sa inyo sa trabaho na uunawaan nyo ba ako? Muling pasigaw na sambit ni Darwish sa dalawang gwardya na naghatid sa mga ito na matinding takot. Maging ang mga empleyadong nakikiusisa lang nakaramdam din ng takot. Ganon ba talaga kamapangyarihan si Darwish? Kahit na ganon ang kahinatnan ng dalawang gwardya, pasalamat pa rin ng mga to dahil yun lang inabot nila. Base sa kakayahan ni Darwish, kayang-kaya nitong burahin sila sa mundong to na wala man lang naiiwang bakas. Di na nagpaligoy-ligoy pa ang mga to at agad umalis sa harapan ni Darwish. Bahagya naman nakaramdam ng pagkaawa si Zeus para sa dalawang gwardya. Pero karma na rin siguro nila yon. Yun na rin ang magsisilbing leksyon nila sa buhay. Nagsimula na rin magsialisa ng mga empleyado sa takot na baka pati sila ay madamay. Mr. Lawrence, paumanhin kung nangyari man ang bagay na to. Pinapangako kong bawat empleyado ng Endex Corporation na katulad nila'y tatanggalin ko sa trabaho, anuman ang kanilang posisyon. Paghingi ni Darwish ng paumanhin. Ayos lang, tugon ni Zeus. Sa tingin ko sa opisina na lang tayo, magpatuloy ng pag-uusap natin. Of course, Mr. Lawrence. Pagsang-ayon ni Darwish na may banayad ng ngiti. Kahit papano gumaan-gaan ang pakiramdam nito. Nakaramdam din to ng konting galak dahil napagsilbihan din to sa wakasang young master ng pamilya Lawrence. Nauna nang naglakad si Darwish habang nasa likuran naman nila si Yana. Di maiwasan ni Yana makaramdam ng hiya sa kanyang sarili dahil sa nangyari. Mr. Soriano was right. I am too incompetent for this position. Naisip nito habang pinagmamasdan si Zeus.
Nakarating sila sa President's office. Pagpasok nila sa loob, inalok agad ni Darwish si Zeus na maupo sa upuan ng presidente. Napakunot ang noo ni Zeus. Naparito lamang siya para pag-usapan nila ang kanyang training. Di ata angkop na siyang uupo sa upuan ng presidente dahil si Darwish ang presidente ng kumpanya. Di ibig sabihin apo siya ni Duncan, kailangan na ni Darwish na maging sobrang galang sa kanya. Pwede naman siyang umupo kahit sa sofa lang. Napangiti si Darwish at mababatid sa mukha nitong may gusto itong ipaliwanag. Binalingan ito ng tingin si Yana. Miss Kill, could you please wait outside for a moment? May importante lang kaming pag-uusapan ni Mr. Lawrence. Sure. Bahagya pang lumoko si Yana bago lumabas. You see, Mr. Lawrence, Lord Duncan instructed me na kapag umapa ka na sa kumpanyang to, ililipat ko na sa iyong pag-aari ng kumpanya. After all, ikaw naman talagang may-ari ng kumpanyang to. This company is one of your own assets. Paliwanag ni Darwish, natigilan si Zeus. Di agad nagsingkin sa kanyang isipan ang sinabi ni Darwish. Pagmamay-ari niya rin ng Index Corp? Bakit walang nabanggit ang lolo niya kanina patungkol dito? Hindi ba family business to? Kailan pa naging isa sa kanyang ari-arian ng kumpanyang to? Napansin ni Darwish ang malaking pagtataka sa mukha ni Zeus kaya mahina tong natawa. Please, Mr. Lawrence, have a seat first. Dahil sa pagkabigla, kusa na lamang gumalaw ang katawan ni Zeus papunta sa upuan ng presidente at doon na upo. I will explain everything to you, Mr. Lawrence. Ubod ang iting wika ni Darwish. Mahigit 2 dekada na akong nagtatrabaho para sa inyong pamilya. Panimula ni Darwish. Napataas naman agad ang kiling ni Zeus dahil sa sinabi nito. Ang ibig sabihin lamang nun, hindi pa siya sinisilang sa mundo na ninilbihan na si Darwish sa kanilang pamilya? Nagsimula ako bilang tagapamahala ng isang hotel. Noong mga panahong yon, hindi pa naitatayo ang Index Corp. Naitayo lang to noong 2013. Dahil nga sa may konting kaalaman na si Zeus patungkol sa Index Corp, di na siya nagulat nang sabihin ni Darwish na tinayo lamang to 10 taon pa lang nakakalipas. Ang bagay na kanyang kinamangha ay ang mabilis na pag-unlad nito at ang pamamayagpag sa larangan ng negosyo sa kabila na marami nitong kakompetensya. Ito ay dahil sa pagmamay-ari pala nila ang kumpanya at malamang dahil na rin sa impluwensya ng kanyang lolo ay mabilis tong lumago. Napansin ni Zeus ang bahagyang pangiti ni Darwish habang naiiling-iling na parabang may naalala ito. Agad namang nawala yun ang mapansin itong nakatingin si Zeus sa kanya. I am sorry, Mr. Lawrence. Natutuwa lang ako dahil napakatalino ng iyong lolo sa pagpili ng pangalan para sa iyong kumpanya. Kahit ako'y nagulat na malaman ko mula mismo sa kanya kung saan niya nakuha ang ideyang Index. Talaga? Paano mo naman nasabi? Interesado ang tanong ni Zeus habang sinusubukang isipin kung saan maaaring nagmula ang pangalan. Naikwento sa akin ni Lord Duncan na noong 3 gulang taong pa lamang, gustong-gusto mo magkaroon ng alagang aso. Nang umuwi ang papa mo galing Germany, he bought a 3-month-old Great Dane puppy para iligalo sa iyo and named him Caesar. Napakunot ang noo ni Zeus. Naikwento ni Darwish ang tungkol kay Caesar. Sinundan yon ng pagngiti na maalalang alagang aso noon. Dahil isa siya sa nakatakdang tagapagmana ng pamilya Lawrence, tanging sa kanilang manor lang siya nag-aaral noon. Ang manirahan doon kasama lang kanyang lolo't lola, butler at mga katulong, sobrang nakakabagot. Di niya ma-enjoy ang kanyang sarili na sila lang kalaro. Pero nang dumating si Caesar sa buhay niya, halos araw-araw, maingay ang kanilang manor na minsan pang nakakabasag sila ng mamahaling pasong nakadisplay dahil sa kanilang paghahabulan. Pero imbes magalit ang kanyang lola, baliwala lang yon. Ang importante masaya ang kanyang apo. Noong 10 taong gulang na si Zeus, namatay si Caesar sa edad na 7 taon. Noong panahong yon, labis na lamhati ang naramdaman ni Zeus. Para naging kapatid niya na si Caesar, hindi lamang isang alagang aso. Sinubukan siyang alokin ng kanyang lolo ng panibagong alaga, pero ayaw niya yung tanggapin. Gusto niya lang ibalik ang masasayang araw na kung saan tuta pa lang si Caesar upang makapaglaro muli silang dalawa. Pero anong kinalaman ni Caesar sa pangalan ng kumpanya? Makahulugang umiti si Darwish. Kumuha ito ng papel at ballpen pagkatapos nagsulat to ng English alphabet mula A hanggang Z. Nagtatakang pinagmasdan lamang to ni Zeus. I will explain it clearly, Mr. Lawrence. Pero bago pa to magsimulang magpaliwanag, napatampal na sa noo si Zeus. Oo, nakuha ko na, bulalas niya. Bakit nga ba hindi niya naisip ang tungkol doon? Di niya mapigilang mamangha na naging ideya ng kanyang lolo. Gumamit ang lolo niya ng Caesar zipper at ginamit itong kanyang pangalan para makapag-encrypt ng salita.
Dahil namatay si Cesar sa edad na 7 taon at tinais niyang maibalik ang kanilang nakaraan, ginamit ng kanyang lolo ang Shift 7 code pabalik, kung saan ang letrang L napalitan ng E, ang letrang U napalitan ng N, at ang K ng dot, E ang ng X. Sa taon din mismo kung kailan namatay si Cesar at doon din nagsimulang itayo ang Index Corporation. Dahil na rin mahilig sa sasakyan si Zeus, simula ng bata pa siya, automotive company ang tinayong negosyo ni Duncan para sa kanya. Napasandal sa kanyang kinaupuan si Zeus. Malinaw sa kanya na hindi lang basta kumpanyang Index Corporation, kundi bahagi ng kanyang buhay. Ang intensyon ng kanyang lolo sa ideyang yan para bigyan ng buhay ang namayapa niyang alagang aso na parang tinupad ng lolo niya na sana maibalik ang mga panahong nabubuhay pa si Cesar. Yun ang rason kung bakit sa'yo talaga itong kumpanyang to. At rason kung ba't nakatakda kang maging presidente ng Index Corporation, Mr. Lawrence. And since you're now the president of the company, ako naman ay bababa na bilang vice president. Paliwanag ni Darwish. Ano mangyayari sa kasalukuyang vice president? As for Ms. Reyes, naka-assign siya ngayon sa ibang kumpanya. Magalang at nakangiting tugon ni Darwish. Nagpatuloy ito. Sa ngayon, ako pa rin muna ang mamamahalang na Index Corp habang nag-iensayo ka pa rito. You don't have to worry about anything else aside sa yung training. Kung may problema man dito, please just call me and I will handle it immediately. Tama. Ang kailangan lang muna ngayon pagtuunan ng atensyon ni Zeus kung paano papamahalaan ng kumpanya. Parang biro man ang nangyaring pagiging presidente niya bigla ng isang multi-billion-dollar na kumpanya, di rin birang magagampanan niyang tungkulin. Di niya gugustuhin bumagsak ang buong kumpanya at biguin ang kanyang lolo. Tumayo si Darwish, lumabas saglit. Pagkatapos muling pumasok kasunod si Yana. Ilang minutong sermon ang natanggap ni Yana dahil sa nangyari kanina. Para silang magtatay kung pagmamasdan. Pagkatapos ipakilala ni Darwish si Yana kay Zeus, ay ipinaliwanag ni Darwish sa kanya na ito muna ang tutulong sa kanya sa kanyang pag-iensayo. Nagpaalam na rin si Darwish na babalik na to sa main branch dahil may mga importante pa tong asikasuhin doon. Ayos ka lang ba, Miss Kale? Tanong ni Zeus. Pagkatapos umalis ni Darwish na natiling tahimik ng si Yana na para bang ikamamatay nito oras magsalita ito. Ni hindi nga to nag-abalang tumingin sa kanya. Yes, Mr. Lawrence. I'm really sorry about what happened earlier. I promise it will never happen again. Nauutal at tahihiyang tugon ni Yana. Di siya mapakali kanina sa labas ng opisina. Paroot parito ang lakad nito sa hallway habang iniisip paano hihingi ng tawad kay Zeus. Kung nakakatakot na si Darwish para sa kanya, dapat lang mas matakot pa siya kay Zeus. Kahit wala siyang ideya ano nga ba talagang eksaktong pagkakakilala ni Zeus dahil sa nagawa ni Darwish na yumuko sa harapan nito at tawagin tong young master, marahil isa tong tagapagmana ng napakamakapangyarihang pamilya na kahit na mismo si Darwish na siyang tinitingalan ng marami ay lubos na iginagalang ito. Ayos lang, wag mo nang isipin pa ang tungkol doon. Kaswal na sambit ni Zeus. Ilang beses napakurap ang mata ni Yana habang nakatitig kay Zeus. Hindi siya galit sa akin? Tanong nito sa isip. Bakit, may problema ba, Miss Kill? Tanong ni Zeus na mapansing nakatingin lamang sa kanya si Yana. Mabilis umiling-iling si Yana. No, Mr. Lawrence. I'm just surprised and happy that you're not mad at me. Thank you. Sambit nito pagkatapos nagpakawala ng malalim na buntong hininga na para bang nabunutan to ng tinik sa dibdib. Nauunawaan ko ang sitwasyon mo at alam ko naman hindi mo ginusto ang nangyari kanina. Wika ni Zeus. Alam niya rin naging overprotective lang si Darwish kanina kahit gano'n ang naging reaksyon sa nangyari. Wala talagang kasalanan si Yana. Thank you again, Mr. Lawrence. Di nito lubos maisip ng bago nilang presidente ay napakabait at napakamapagpakumbaba pala. Bahagya lamang tumango si Zeus. Maaari na ba tayong magpatuloy sa pag-iensayo ko? Tanong niya. Nakakurious siya sa kung paanong paraan siya tuturuan ni Yana sa pamamahala sa kumpanya. Napakabata pa nito para sa pagiging executive officer. Niya mas matanda lang sa kanya to ng 5 o 6 na taon. Hindi sa kina-question niya ang kakayahan nito sa katunayan. Humahanga siya rito dahil nagagampanan na nito ang ganitong klaseng tungkulin. Karaniwan ng mga executive manager na isang kumpanya, nasa 30 taong gulang na pataas. I think kailangan natin magpatawag ng meeting para sa lahat ng company staff members. Since some of the employees don't know you yet, I guess it's the most important thing to do right now, right?
Ayaw na ni Yanang masermonan pa ni Darwish pag nagkataon, naharangin na naman si Zeus sa labas dahil sa hindi niya ito kilala at mapagkamala na naman tong pulubi. Maalala lang ni Yanang galit na mukha ni Darwish, tumatayo ng balahibo niya sa batok. Napaisip si Zeus. Kapag nalaman ng kanyang mga empleyado ang tunay niyang pagkakakilanlan, malamang sa malamang, makakarating to sa labas. Bagay na ayaw niyang mangyari. Kaya't nag-extend si Zeus sa kanyang poverty training para mapatagal niya pa ang kanyang pagpapanggap na mahirap. Ito'y para din mahanap niya ang babaeng nararapat para sa kanya. Ang babaeng mamahalin siya at tatanggapin siya sa kung anong pagkatao niya, di dahil sa kanyang yaman. Oras na malaman nilang siya nagmamayari ng Index Corporation, sigurado, maraming babaeng sakim sa yaman na magkakandara pa sa kanya. Biglang pumasok sa kanyang isipan si Atasha. Ano kaya kung sabihin niya rito na isa talaga siyang mayaman? Babalik ba to sa kanya? Hihiwalayin din ba nito si Trevor para sa kanya? Umiling-iling si Zeus. Hindi niya gugusto yung magkabalikan pa sila dahil lang sa nalaman nito na isa na siyang mayaman ngayon. Tinalikuran siya ni Atasha ng dahil lang sa pera. Mabuti na lamang at nakapaghiwalay na sila. Pa niya maibunyag ang tunay niyang pagkakakilanlan dito. Sa tingin ko, hindi na kailangan. Ipaalam mo lang sa kanila na may bago ng presidente ang Index Corp. Napakunot ang noon ni Yana. Di nito lubos maunawaan ang ibig sabihin ni Zeus. What do you mean, Mr. Lawrence? Do you intend to keep your real identity hidden from everyone? Tanong nito. Gumuhit sa mukha ang pag-aalala. Nababahala na baka mangyari ulit ang tulad ng nangyari kanina na pagharang kay Zeus ng 2 gwardya. Napansin niyo ni Zeus. Huwag kang mag-alala. Sasabihin ko kay Darwish ang tungkol dito at wala kang kinalaman sa desisyon ko. Alam kong mauunawaan niya naman. Sambit niya at bahagyang nakangiti. Okay, Mr. Lawrence. Di man maintindihan niya na kung ba't gusto ni Zeus na itago ang kanyang pagkakakilanlan. Di na to nag-abala pang mag-usisa. Baka isa lang talagang low-key type si Zeus. Kung ibang tao na sa kanyang posisyon marahil, pinangalandakan na nila na sila ang presidente ng sikat na Index Corporation. He's really a humble guy. Naisip ni Yana, tila kinikilig pa sa sarili. Wala pang 1 oras mula na magkakilala sila, nagsimula na tong magkagusto kay Zeus. May girlfriend na kaya siya? Pero kahit naman wala pang nobya ang kanilang bagong presidente, napaka-imposible na magkagusto to sa katulad niyang executive manager lang. Kahit marami namang lalaki na nililigaw sa kanya na nagmula sa mayayamang pamilya, ay wala pa rin makatatalo sa karisma at estado sa buhay ni Zeus. Bukod sa gwapo at mabait, siya ang presidente ng Index Corporation. Kung sino man ang babaeng papakasalan nito sa hinaharap, talagang napakaswerte. May problema ba, Miss Gill? Nagtatakang tanong ni Zeus nang mapansing nakatitig lang sa kanya si Yana. Napansin niyang paghanga sa mga mata nito. Nanlaki ang mata ni Yana at agad tong tumalikod sa kahihiyan. Di niya napansin nakatitig na pala siya ng husto sa mukha ni Zeus dahil sa kanyang sobrang paghanga dito. Namula ang kanyang magkabilang pisngi at hiniling na sana magkaroon ng butas sa sahig na kinatatayuan niya at higupin siya nito. No, Mr. Lawrence, there's nothing wrong. Agad na saad nito habang nakatalikod siya kay Zeus. In fact, naisip kong mas mainam na ilibot muna kita sa buong kumpanya bago mo simulan ng training sa pamamahala. Pag-iiba niya na ng usapan. Kahit nahiyang-hiya pa siya sa kanyang kalooban, mabilis siyang nakiisip ng ideya para mailihis niya ang kanilang usapan. Di mapigilang mapailing ni Zeus base sa naging reaksyon ni Yana at sa kung paano siya titigan ito, sigurado siya may gusto ito sa kanya. Wala namang mali doon, pero alam niyang humahanga lang si Yana sa kanya dahil alam nitong isa siyang mayaman. Ito ang unang beses na nakita sila at di siya naniniwalang na love at first sight to sa kanya. Besides, wala pang babaeng nagsabi at nagpaparamdam ng ganun sa kanya dahil ang tingin ng halos lahat ng babaeng nakakasalumuhan niya ay isa siyang basura. Pero kung ang sitwasyon katulad na lang ng halimbawang nakita sila sa ibang lugar, sa ibang pagkakataon, at nakasuot lang siya ng damit tulad ng suot niya ngayon, panigurado, di mag-aabala siya nang tingnan man lamang siya. Bumuntong hininga lang si Zeus habang sinasantabi ang nararamdaman niya na sa kanya. Magandang ideya yan, Miss Gill. Pero sigurado ka bang lilibutin natin ang buong kumpanya? Pagkatapos bigyan ng konsiderasyon ang sinabi ni Yana, maganda nga muna sigurong mag-ikot-ikot muna sila para maging pamilyar niya ang kumpanya. Company lang ito, napakalawak din ng buong gusali. Baka kailangan nila ng kalahating araw para mabisita lahat ng pasilidad. Na-realize din ni Yana ang kanyang sinabi. Nauunawaan ko, Mr. Lawrence.
Bibisitahin lang natin ang mga palapag na may kinalaman sa training mo at makakatulong sa'yo. Sambit ni Yana habang muling hinarap kay Zeus. Makikita pa rin ang konting pagkahiya sa mukha ni Yana. Hindi tong main branch kaya hindi na kailangan ni Zeus na bisitahin pa. Lahat ng palapag meron ng kumpanya. Ang kailangan niya lang matutunan kung paano to pinatatakbo or kung paano niya to papamahalaan sa hinaharap. Naglaan sila na mahigit 3 oras para bisitahin ang mga importanteng bahagi ng kumpanya. Nakita ni Zeus na maayos naman lahat ng operasyon. Nakita niya rin ang determinasyon ng mga empleyado sa kani-kanilang trabaho. Pinuri ni Zeus si Yana dahil dito at nagpasalamat naman agad si Yana. Narating nga nila ang 4th floor na kung saan ay nakadisplay ang mga mamahalin at magagarang kotse na nagkakahalaga ng $1,000,000 pataas. Ito ang isa sa showroom ng kumpanya. Ang isang showroom nasa 2 palapag at ang mga nakadisplay doon ay ang mga murang modelo ng index cars na nagkakahalaga simula $250,000 hanggang $900,000. Sobrang pagkasabik ang nararamdaman ni Zeus na makita niya ang mga to. Kung dati pinapangarap niya lang makabili ng sasakyan na gawa ng Index Corp, ngayon sa kanya na lahat ng ito. May mga ilan-ilang tao sa palapag, yung iba sales personnel, yung iba mga potensyal na customer. Yung iba naroon lang para tumingin-tingin at pasimpleng kumuha ng litrato para ipost sa social media at ipagyabang. Sa pinakagitna, agaw atensyon ng kulay palang sports car. Ito ang pinakamagandang sasakyan sa buong showroom. May ilang nakatayo malapit dito habang pinupuri nila ang ganda ng disenyo nito. Na makalapit si Yana at Zeus sa dako ng pinakamagarang sasakyan, saglit na napahinto si Zeus na mapagtanto niya. Pamilyar sa kanyang disenyo ng sasakyan. Imposible. Manghang bulong ni Zeus sa kanyang sarili. Ang gumawa ng disenyo ng sports car na ito'y walang iba, kundi siya mismo. Mahilig gumuhit si Zeus ng mga disenyo ng kotse nung bata pa lamang siya. Ang disenyo ng sports car na nasa harap niya ngayon, siyang pinakamaganda sa lahat ng ginuhit niya. Pinakita niya yon sa kanyang lolo at sinabing balang araw, siya mismo ang gagawa ng kotseng yon. Pero hindi niya inakalang ang disenyong yon ay naipagawa na rin ng kanyang lolo. Napailing-iling na lamang siya habang nakangiti. Magkano halaga ng kotseng to? Tanong ni Zeus kay Yana. Oh, I'm also about to tell you about this, Mr. Lawrence. That's why we're here. Mr. Soriano hadn't told us about this car's actual cost, pero ito ang pinakamahal na kotse sa buong mundo. This is the one and only model that the company has ever made. Mr. Soriano also said that this car is not for sale dahil meron ang nagmamay-ari nito. Nakadisplay lang to dito pansamantala para sa atraksyon habang hinihintay ng may-ari na kunin ito. Paliwanag ni Yana. Natawa siya na marinig na nag-iisa lang tong gawa ng kanyang kumpanya. Pero agad na wala yun ang sabihin ni Yana na meron nang nagmamay-ari ng kotse. Nakaramdam siya ng konting pagkadismaya. Plano niya sanang bayaran na lang ang kanyang kumpanya para di na ibenta pa ang kotseng to. Ibig sabihin lang nito, hindi siyang unang makakagamit ng kotse na siya rin mismo ang dumisenyo. Ilang buwan bago mawala ang ganitong model? Muling tanong ni Zeus. Napag-isipan niya na lang magpagawa ulit ng bagong model. Wala siyang ibang magagawa kundi tanggapin na siya ang pangalawang gagamit ng modelong to. Sinabi ni Mr. Soriano na ito ang una't huling gagawa ang kumpanya ng ganitong model para lang talaga sa taong nagmamay-ari nito ang modelong ito. Tulugon ni Yana. Di makapaniwala si Zeus sa kanyang narinig. Sinong maswerteng taong ito na nakabili ng tayong modelo na gawa ng kanyang kumpanya? Nagmula ba to sa makapangyarihang pamilya? Pero bakit ang kanyang ginuhit na disenyo ang ipinagamit ng kanyang lolo sa paggawa ng modelong ito? Di ba nakapagtataka na dito naisipan ni Mr. Darwish i-display ito? Kung nag-iisang klase lang tong gawa ng index, hindi pa dapat sa main branch na naka-display? Tanong ni Zeus. Napakunot ang noo ni Yana sa sinabing iyon. Oo nga, bakit ngayon niya lang naisip to? Paanong nag-iisa at pinakamamahal na modelo ng kotseng to? Dito naka-display sa Quezon branch. Taga dito ba sa Quezon ang may-ari? Isang ideya ang biglang pumasok sa isip ni Zeus. Hindi kaya... Sabihin mo, Miss Gill, paano gumagana ang kotseng to? Tanong ni Zeus na may pagkagalak. Nagugulumihan na namang pinagmasdan ni Yana si Zeus bago sumagot. There's a fingerprint scanner inside. Kailangan ng fingerprint na may-ari para magamit ang kotseng to. Mr. Soriano told us that the owner of this car already registered his or her fingerprints. Kaya kahit sino man sumubok gamitin kotseng to, ide-decline ng kotse kung hindi match ang fingerprint sa nakaregister. Nalaglag ang balikat ni Zeus sa kanyang narinig. Ang pagkagalak sa kanyang mukha ay nawala.
Akala niya isa na naman to sa sorpresa ng kanyang lolo para sa kanya. Ito lang ang paliwanag kung ba't nag-iisang modelo lang to, nalikha ng kumpanya at bukod pa dito, siya ang dumisenyo nito. Idagdag pang dito ito nakadisplay sa Quezon kung nasaan siya. Ang huling pagkaalala niya kung kailan siya nag-register ng kanyang fingerprints nung bago pa siya sumabak sa ikatlong training, 4 na taon nang nakakaraan. Maaari kaya ang fingerprint niyang iyon ang ginamit ng kanyang lolo para irehistro sa kotseng to? Gusto niya sanang subukan pero ang daming tao sa paligid. Kapag sa kanya nga ang kotseng to, siguradong pagkakaguluhan ng mga tao ang kanilang masasaksihan. Habang nag-iisip si Zeus, isang mag-asawang lumapit din sa kinaroroonan ng magarang kotse. Masaya silang nag-uusap habang pinagmamasdan iyon. Pero mabilis na nagbago ang ekspresyon sa kanilang mukha na makita nila si Zeus nakatayo malapit dito. Maging si Zeus nagulat din na makita sila. Zeus, anong ginagawa mo dito? Gulat na pasigaw na tanong ng babae. Mapapansin ang pandidiri sa mga mata nito habang pinagmamasdan siya. Huwag mong sabing nag-cutting class ka para lang tumambay dito. Hindi ka na nahiya sa anak namin. Wala ka nang maipagmamalaki. Nakukuha mo pang magbulakbol. I am so disappointed of you. Bulyaw ng lalaking katabi ng babae. Nagulat ang mga taong nasa paligid dahil sa biglaang pagsigaw ng dalawa. Mga magulang sila ni Atasha. Ang pangalan nila Roger at Katarina. Di inaasahan na mag-asawang makikita nila si Zeus sa ganitong klaseng lugar. Ang kapal ng pagmumukha ng pastupang to na tumapak sa ganitong lugar. Na makita ni Yana na sinisigawan ng dalawa si Zeus, nagtataka siyang pinagmasdan muna si Zeus bago nilipat ang tingin sa mag-asawa. Excuse me, are you talking to Mr. Lawrence? Sabat niya. Mr. Lawrence? Nagtatakang pag-uulit ni Katarina sa sinabi ni Yana. Yes, his name is Zeus Lawrence, but he's not worthy of calling Mr. Lawrence because he is just a lowly poor human being living in the city. Oh gosh, I don't know why Atasha picked this guy out of the garbage can. Sambit ni Katarina habang nandiring binanggit ang huling kataga. Kumulo ang dugo ni Yana dahil sa kanyang narinig. Anong karapatan ng babaeng tong pagsalitaan ng masama si Mr. Lawrence? Pero bago pa man to makapagsalita, pinigilan siya ni Zeus. Tiningnan niya sa mata si Yana at umiling-iling. Base sa reaksyon ni Yana, baka makapagsabi to ng mga bagay na di dapat marinig ng mga tao. Baka maibonyag sa kanila na siyang presidente ng kumpanyang to nang wala sa oras. Sa halip, kalmadong hinarap ni Zeus ang mag-asawa. Ang rason kung ba't nandito ako, nag-a-apply ako ng trabaho. Simpleng paliwanag ni Zeus habang peking nakangiti. Bahagyang natigilan si Katarina dahil sa sinabi ni Zeus. Seryoso ka ba? This is Index Corporation. There's no way they would hire someone like you. Di kumbinsidong sambit ni Katarina. Maybe he's telling the truth, Han. Baka hiring ng toilet cleaner sa kumpanyang to. Mas mabuti na rin yon para naman may maibibigay na siyang pera sa anak natin. Sarkasikong wika naman ni Roger. Sa kanyang isip, gumagawa lamang dahilan si Zeus para mapagtakpan ang di niya pagpasok sa paaralan. Di mapigilang matawa ng mga tao sa paligid sa kanilang narinig. What are you talking about? You're disgusting, Roger. Mas mainam na maghiwalay na lang sila ni Atasha kaysa naman mag-apply ng trabaho para lang may maipagmalaking basurang to, pero toilet cleaner naman. Imagine if he would actually apply for that job. Kapag uuwi siya galing trabaho at makikipagkita siya sa anak natin at maghahawak sila ng kamay, ew, no way! Maging si Katarina nandiri sa sarili niyang imahinasyon. Hindi niya gugusto yung mangyari yun sa kanyang anak at lalong ayaw niyang isang toilet cleaner lang ng nobyo ng kanilang anak kaya't mas mabuting maghiwalay na lamang sila. I'm telling you, don't you dare touch our daughter's precious sands. Dagdag pa nito habang dinuduro si Zeus. Nakaramdam na matinding pagkaasar sa mag-asawa si Yana. Tiningnan niya si Zeus pero nakita niya kalmado lang to. Paano nito natitiis ang ganitong pagmamaltrato? Di makapaniwala si Yana. Hinahayaan lang ni Zeus sa mga tong insultuhin siya sa mismong kumpanya niya. Pero bahagya siya nakaramdam ng selos na malamang may kasintahan na pala si Zeus. Sa kabilang banda, kalmadong nakatingin lang si Zeus sa dalawa. Sanay siya sa masasakit na salita ng mag-asawang to, kaya baliwala na sa kanya ang pinagsasabi nila. Huwag po kayong mag-alala. Di po ako nag-apply bilang tagalinis ng banyo, kundi security guard. Sambit ni Zeus, pilit pa rin ngumiti. Dahil natanggal sa pwesto ang dalawang gwardya kanina na isipan niya, siya munang pumalit sa isa sa nabakante. Nang sa ganon may perpektong dahilan siya para bumisita dito sa kumpanya. Lumingon siya kay Yana.
Ito nga po pala si Miss Yana Kill, ang executive manager ng kumpanyang ito. Mapapatunayan niyang nagsasabi ako ng totoo. Saglit na natahimik ang mag-asawa, bumaling ang tingin sa babaeng kaninang tumawag kay Zeus ng Mr. Lawrence. Executive manager? Kahit nagtataka ay agad nang unawaan ni Yana ang ibig sabihin ni Zeus, kaya mabilis niyang sinabing, "Yes, I am the executive manager of this company, and I hereby confirm that Mr. Lawrence was definitely applying for a job as security guard of this company." Sa katunayan, natanggap siya sa trabaho kanina lang, kaya't kung sino man ang mga insulto sa empleyado ng Index Corp sa loob mismo ng kumpanya, mahaharap sa mabigat na kaparusahan. Do you understand? Wika ni Yana habang humakakbang papalapit sa mag-asawa at galit tinitingnan ang mga to. Napaatras naman ang dalawa na makita. Unti-unting lumalapit si Yana sa kanila. Ilang beses silang napanunok dahil sa kaba at tensyon. Di nila inaasang executive manager pala ng kumpanya ang babaeng katabi ni Zeus. Kung alam lang nila, sana hindi na sila naglakas loob gumawa ng iskandalo. Miss Gill, we're both sorry for our rude behaviors. Gusto lang namin malaman kung anong ginagawa ni Zeus dito. In fact, paalis na rin naman kami. Sa puntong yon, mahinahon na ang boses ni Katarina na sinundan pa ng awkward na pagtawa. Gusto niya na agad makaalis sa lugar na yon dahil sa takot kay Yana. Agad na hinablot niya ang kamay ni Roger at hinila na paalis.